Ang galing ang ingay mo eh. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito hong si Jack Argota. Na ito yung isa sa mga nagkalat ng peke na medical records daw ni PBBM. Ngayon, tingnan nyo yung kanyang excuse dito ha. Kampanteng-kampante siya na hindi siya makakasuhan. Tingnan niyo yung kanyang mga excuses. Alam na nga niya na na peke yun, hindi accurate, ikinalat niya pa rin for the views. For what? For the revenues. Di ba? Oh. Ako na wala naman ako makamakitan sa gusto ko lang matawa. Ito po, example ko. Sa kanya po ako nalalangon na mamatay ako sa tao, makamakitan ako. Sa umalat lang yun, nakaharap na nakikita. So, marami. Sabi niya, lintik na. Actually, wala naman akong masamang intensyon, sabi niya. Gusto ko lang magpatawa. O gags ka ba? Magpapatawa ba yun? Ako na wala naman ako makamakitan sa gusto ko lang matawa. Alam niyo, hindi po excuse yan, hindi acceptable na legal defense na nakagawa ka ng paglabag sa batas, ang iyong palusot, hindi ko naman intention na masama doon eh. Ang intention ko lang gusto ko magpatawa. Si komedyante ako. Hindi uubra yung ganon. Diba? Sorry naman. Gusto ko say accurate eh. Yung sa kanya nang gagaling. Okay? Kaya piniplay natin to. Komedyante ako at saka never akong nanalangin na mamatay ang isang tao. Masama yun. O ba naman? Ito po, example ko. Sa kanya po ako nalalangon na mamatay ako sa tao, makamakitan ako. Hindi nga siya nag-ano ng masama, mamatay ka ng ganon. Pero kapag ka siya naman ang umalipusta sa tao, nako po, ikamamatay kapag kapikon. Umalat lang yun, nakaharap na nakikita. Sabi niya, kumalat lang yun, ilang araw ko nang nakikita. So maraming nagko-comment na tinatag ang pangalan ko. So, marami na ako na natutunan ko. Kamusta kayo? Alam sa mo nito. Kaya ko, gano'n ko kasi wala ako. Ito na yung house ko. Sabi niya, sabi sa akin, anong say mo rito? Ako, hindi ko mabasa, malabo. Pina-enhance ko. Pina-enhance daw niya yung kay ChatGPT. Luminaw, baka luminaw naman. Wala naman yung kung ilang taon na nasa nagbago. Ayun, may nakita daw siya roon na mali. Sabi niya, pagka-enhance, luminaw naman. Mali naman yung taon kung ilang taon na si President Marcos. So alam mo na may mali ron, may error. Alam mo na peki yung dokumento. 'Di ba? At sabihin man niyang hindi niya alam na ipinagbabawal ang paglabas ng mga sensitive personal information, hindi po yun argumento sa korte. Yan sabi mo, hindi ko naman alam na bawal yun eh. Kung alam ko lang, di ko gagawin. May kasabihan po dyan sa legal Latin maxim. Ignorantia lehis non excusat. Ibig sabihin, kung tatanga-tanga ka sa batas, hindi ito katanggap-tanggap na palusot. Di ba? Ignorance of the law excuses no one sa English. Oh. Nakita niya na nga, mali yung taon eh. Ng Pangulo, yung edad. Pinost pa niya. Alam niya talagang peki yun. Ilang taon na nasa nagbago. Kung kailan yung birthday niya, mali eh. Yung araw, mali eh. Kahit ilaban namin sa korte, panalo ako ron. Para sa akin lang ha. Paano ka magiging panalo ron? Paano ka magiging panalo ron? 'Di ba? Guilty nga kagad, tama Sam. Guilty agad siya ron eh. Oh. Guilty agad. 'Di ba? Alam mo na nga na mali-mali yung mga nilalaman. Kinalat mo pa. So, sa batas po natin, doon sa Anti-Cybercrime Prevention Act,
yung anti-cyber yung cyber anti cyber libel. Doon po ang parusa po diyan ay nasa 4 na taon pagkakakulong, lalo na aangat ito ng hanggang 8 taong pagkakakulong or 6 to 8 years kapagka alam mo na fake news, false information, pero ikinalat mo pa din. So yun po ay willful, 'di ba? Violation. Oh. Gusto mo talagang lumabag sa batas. Hindi pagpapatawa 'yun. Hindi 'yun pagpapatawa. Ang pagpapatawa doon ay ganito. O ayan, ino yung ating presidente, hindi makatae. Yung tumol, bumabad sa minuka. Yung kabinaso ng minuka niya, nasiksikan ng EBAC. O yung EMAC, dahil nababad, nagkaroon ng emection. O, kawawa naman ang presidente natin, hindi makatae. O, maga ang minuka. Yun ang nakakapagpatawa. Di ba? Pero yung ikalat mo na as if, sabi pa nga nila, may masama ng lagay ang Pangulo, mayroon pa nagkalat, may cancer. Di ba? Gusto kasi nilang palitawin, hindi na kaya ni PBBM ng kanyang katawan na magsilbi sa bayan, na magampanan ng trabaho niya. O, para si Sara na agad ang uupo. Ay, di ba? Papatunayan ko sa inyo na talagang willful intent to violate the law. Kung tournament na naman, yung arawan yun, ang ginagawa namin sa corner, panalo Kung yung sa kanal. Sabay naman, muna, 100%. sabi niya dapat daw 100% sigurado ka para hindi magkakaganito. Sigurado ka. Para hindi ka magkakaganto. Pero, depende kasi kung Pero wala pa rin siyang balak na sumunod. kung ano kung kung wala kang bangkos ka, ano kung babala ka naman, pagbabawilan ko, kaya nang banta mo na una. Kaya malunggo ka lang dumaro, that time, okay lang naman ng ano, Ito yung sinabi raw sa kanya ng NBI. manguna, mangbatil ko ang nakakatama. Sabi sa kanya daw, next time, ayusin na raw. Okay lang naman mampuna, mambatikos, basta nasa tama. That's next time. Pero yung kasalanan niya, consummated yan, doon siya papanagutin. Oh. At dito sa sinabi sa kanya dyan, ang pagkakapaniwala nila, talagang ano na siya, absuelto. Hindi na siya kakasuhan. Nakakatama. Kaya yung galing ko ngayon, ano mo na, kuha ka lang. Nagpinaklapan ko, huwag na ako pala. Para saan naman? Samantala, Hindi po kasi obra na yung dahilan mo, korupsyon, na yung ipinaglaban mong presidente, magnanakaw pala. That's your belief, that's your opinion eh. Di ba? Napunahin mo, ikaw, Pangulong Marcos, magnanakaw ka. Ayos lang yun, dahil yan ang emotion mo eh. Yan ang frustration mo eh. Di ba? Kasi nainis ka dahil tingin mo nabudol ka. Okay lang yung ganun eh. Pero sabi nga ng Korte Suprema, yung mga pagpuna does not constitute libelous unless it is maliciously done. Yung mga pagpuna sa mga politiko natin, sa mga nasa pwesto. No, yung pagpuna na may kinalaman sa performance of their duty. Okay? Yung tungkol sa trabaho niya. Sabi mo, corrupt ka. Oh, wala yan, okay lang yon. Pero kung malisyoso ang iyong ginawa, ang intensyon mo talaga, hindi napunahin kung hindi talagang ipahiya ng ipahiya without providing justification why you said that. Di ba? Yung accusation na yan. Nako. Ang intensyon mo na lang masira ang reputasyon ng tao sa ibang sa komunidad. Di ba? Pagka may malis na, mapapanagot ka doon. And again, that is 6 to 8 years imprisonment. ayon naman sa NBI, sa ngayon ay wala pang kakaharaping reklamo si Argota. Ngunit patuloy ang kanilang investigasyon sa issue. Akala nyo wala na ha? Todo ano pa nga siya eh, todo pasalamat pa nga siya eh. Yung isang video niya, galit na galit siya kay Attorney Falsis. Hindi ho siya inabsuelto. Okay? Kasi nandyan pa lamang yan sa investigasyon. Oh. Ngayon, dahil nga po inamin niya yan,
Yun ang problemang malaki rito ni Jack, yung ginawa niyang pag-amin. Diba? Alam na nga kakumpik kinalat pa. Kasi sabi niya nga, yan it's for the views lang. Ah, hindi pwedeng dahilan yan na for the views lang naman yun. Gusto ko lang magpatawa. Diba? Sabi niya pa hindi ko alam na peke. Kagaguhan. Alam niyang peke yun, di ba? Sa kanya mismo nang galing. Ito yung post niya no? Pina-enhance ko kay ChatGPT. Why would you do that? Nabasa mo na may mga mali sa information. Di alam mo na yan ay false. Ba't mo pakinalat? Diba? Ito ngayon, yung sabi ko sa inyo, patunay, talagang ipinaggigiitan niya pa yung post niya, pilit niyang gina-justify. Sabi niya, fake daw yung medical na kumakalat. Di ilabas niyo ang original. Karapatan ng mga Pilipino malaman ang sakit at lagay ng Pangulo. Mali. Hindi karapatan ng mga Pilipino. Ni isang Pilipino walang karapatan malaman kung ano ang lagay at sakit ng Pangulo. Ang nakalagay sa Constitution natin, in case of serious illness. So, dapat daw yung publiko ay mapaalaman. So, kapag hindi sinabi ng doktor, ng kanyang attending physician, na yung kanyang karamdaman is considered a serious illness, hindi po nila obligasyon na ipaalam sa taong bayan. Okay? Kapag serious illness, doon lang papasok yung karapatan ng taong bayan na malaman ang lagay ng kanyang kalusugan. Yun ang dapat nilang maintindihan. Diba? And hey, sa magaling na writer, magaling na vlogger, PPL. Yan si Mau. Shoutout po sa iyo, madam. Excuse me. Ganun rito kay Sam Adventures. Yan. Yun nga, akala niya wala siyang kaso. Ano yung mga ganyan mag-isip? Mga abusado yan ng mga tao. I posted fake Marcos medical records to keep up with the trend. Trend mo ngayon, pasok sa kulungan. Ay, nako. Jack talaga. Ano naman yan, Minda Figueroa? Sabi niya, mga bayad kasi mga vlogger na mga yan, Sir JDB. Posible. Dati, di takot magkalat ng fake news. Ngayon, todo depensa. Karma sa iyong Hindi kasi ganito. Ako, yung naman sabing mga bayaran sila Wala naman akong pruweba doon. Bakit po sila ginaganahan sa ganyan? Diba? Kasi hindi